In all this case, itong kaso ngayon, lahat kami nagtutulong-tulong pero masakit man sabihin, nakalusot. Masakit po talaga. So saan? Sheila, saan kayo sumakay ng bangka? Anong lugar? Hindi ko po alam eh. Ha? Yung lugar, hindi ko alam. Okay, galing kang Bulacan, di ba? Hindi, saan ka ba nakatira? Sa farm galing. Hindi, saan? Sa farm? Opo. Anong farm nga? Saan? Sa Banban po. Sa Bamban ka na nakatira. So, sumakay kayo ng kotse para Van, pupunta- opo. the van papunta dun sa sasakyan nyo na bangka. Opo. So, saan yun? Hindi ko alam kung saan yung lugar. Basta sumakay ka lang. Opo. Mga ilang oras galing sa Bamban. Hindi ko sure oras. Siguro mga 3, 4 o bas ano pa, hindi ko masabi Ilan talaga kayo kasi na hindi ko nakasakay? matandaan. Ilan kayo nakasakay sa bangka? 3 po kami. 3. Gaano katagal yung ano nyo? Pagbiyahe? Siguro may 4 o 5 oras. Sa gabi ito. Sa gabi, bago kami magpalit na Hindi ba nakakatakot? Hindi natakot? Nakakatakot. So, I mean, obviously, kakaiba yung pagbabiyahe mo. Hindi ganun ka lakas ang tiwala mo sa ate mo na Opo. sa kapatid mo na hindi mo man lang tinanong. Okay, well, that's all, Madam Chair. Salamat, Sen. Grace. So lastly, Attorney David, on your oath as a lawyer, are you able to assure this committee na yung conduct nyo sa kasong ito ay consistent dun sa CPRA? Opo, yes, Your Honors, because, I am one with the committee to ferret out the truth. Because I am always telling her that we have to face this legal process together. Because for me, I believe in the merit of her defense. But if she will not be participating before the proper forum, the DOJ, the courts, there's no way that I can effectively defend her. That's why I was always persuading her to submit herself to the jurisdiction of the court. It has always been my practice, Your Honor, to request the clients or to implore from them to always tell the truth. Because, Your Honor, right? I always believe in the truth. Because there is a divine there, supreme being that who knows what's happening. And if we tell a lie, there will be repercussion for that. Salamat, Attorney David. Hari nawa, kahit medyo late in the day, mapakinggan pa kayo ng inyong kliyente. And lastly, kay Attorney Galicia, tanungin ko sa inyo yung parehong tanong kay Attorney David. On your oath as a lawyer, pwede nyo bang i-assure ang committee ito na yung conduct nyo sa kasong ito ay consistent dun sa CPRA? Opo naman. Wala po akong intensyong mag-violate. Salamat, Attorney Galicia. Meron lang akong ilang kaunting huling tanong sa NBI at sa BI, and then to turn over ko na kay Sen. Sherwin yung floor. Actually, isang topic na lang ito sa NBI kay Director Santiago. Sir, nung nasa custody na po sina Sheila Guo at saka Kasili Inawa. Mike, sir. Yes, sir. Yung dalawa ho, Oo. ay ina-price agad namin sila ng Miranda rights nila dahil nga we are intending to arrest her and charge her of several offenses. Okay. So, pagkagaling po ng in-inquest po muna sila sa immigration for immigration violations, Ano po? and then after the inquest sa immigration, they were turned over to us sa NBI at nag-umpisa na po kami ng processing ng kanilang papeles. Opo. Paano po yung processing ng papeles niyo? Ano yung anong mga ginawa sa kanilang dalawa? Ay nga po, in-applies namin sila ng kanilang rights. constitutional right, tapos kinuna namin siya ng personal data including fingerprinting and medical
medical examination. Okay. Tapos po, ayun nga ho, nag-umpisa na kami na impormahan sila na they were being charged. Kay si Cassandra po, bilang siya ay Pilipino, Yes. kinasuhan po namin siya ng obstruction of justice. Mhm. Wala pong deportation na proceedings against her. Apo. Obstruction of justice, tsaka yun pong pagtulong niya na makalabas ng bansa ang isang hinahanap nating tao. Mm. Naman ho, kay Sheila, Mm-mm. ay marami po kaming ipinail na kaso, katulad ng paggamit ng Philippine passport Mm. na kitang-kita naman natin na fraudulently acquired. Mhm. At marami pa pong ibang kaso na Okay. isinampa namin laban sa kanya. Okay. Pero sabi nyo nga rin po ay nakuhanan na ng fingerprints yung dalawa. Yes, ma'am. Okay po. Yung fingerprints po ba ni Sheila, paano kinuha? Yung normal process po na kinuha namin yung fingerprint niya, Opo. tapos nung meron na kami nito, ay kinumpare namin. Meron po ang Bureau of Immigration ng ACR Yes. fingerprint niya. So, ayun naman, nag-compare na naman ng aming dactyloscopy division, Mm. and we found out that yung mayor at siyang mayor at ito pong si Sheila Lial Guo, yung fingerprint impression nila ay belonging to one and the same person. Okay. Kaya na-conclude na naman namin Mhm. na si Sheila at yung siyang mayor ay iisang tao po. Alright. So yun yung resulta. Katulad ng resultang nakuha nyo noon kina Guo Huaping at Alice Guo Yes, ma'am. sa Opo. dactyloscopy Yes, Your Honor. division din po ninyo. Yes, Your Honor. Alright. Salamat po. At mga huling tanong ko sa ngayon sa Bureau of Immigration, Commissioner, ano na po bang pinakahuling impormasyon nyo tungkol sa whereabouts ni Guo Huaping o Alice Guo? Based on latest report sa akin po kagabi, si Alice Go is in Jakarta. Lumipat mula sa Batam. Alright? So, pwede nyo po bang bigyan ng assurance itong komite na Alice Guo will have her day in court and will also have her day before this committee and before the Committee on Women as well, Commissioner? Basing on the same letter that I sent to the Director General of Indonesian Immigration, the request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing, and continuous po yung coordination ng Philippine Immigration at saka yung Indonesian Immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best na maibalik din siya as soon as possible. Yung sabi nyong you're doing your best in coordination sa Indonesian Immigration, ibig sabihin po may ongoing search operations po para sa kanya. Yes, ma'am. Tuloy-tuloy lang po simula nung 19 ng August na nakuha natin si Sheila and Cassandra nung 20, and from Batam lumipat nga po si Alice to Jakarta, nasundan din po ng Indonesian Immigration. So we are continuously having the close coordination with them. At itong coordination po ay kaugnay din kay Wesley Guo, tama po ba? The latest we got from Wesley Go is umalis siya ng Batam ng 20 using the same ferry, then sumakay siya ng eroplano going to Hong Kong. And sumulat na rin po tayo sa Hong Kong Immigration requesting for the confirmation of the arrival ni Wesley sa Hong Kong
But we have already the confirmation na umalis siya ng Singapore. We're still waiting for the confirmation of his arrival in Hong Kong. At may time frame po ba at least dun sa pag-secure ng person ni Alice Guo? I cannot give po a timeline kasi ang lead po is Indonesian Immigration at saka wala tayong jurisdiction po doon sa kanila. We are just coordinating and binibigyan natin sila kung anong mga kailangan nilang may kung anong papel, may mga request. We readily provide them the needed information. Huling tanong ko sa inyo, Commissioner, para sa araw na to. Saan po nagkulang ang BI? Anong borders po natin ang napaka-porous talaga o pinaka-porous at ito yung ginamit para makatakas sina Alice Guo? Your Honor, as early as June 15, 2024, ilinagay na po namin si Alice Guo at saka yung grupo sa alert list ng BI with the corresponding order to strictly monitor, heighten alert all airports and Zamboanga Seaport, including Bungao. Then, lumabas nga po yung ILBO ng 21. Then, as early as June 28, 2024, nag-issue na po ako ng mission order to arrest Alice Guo and Company kung saan man siya makita. Sumama kami sa operation sa La Union, operation sa Zambales, operation sa Batangas. Then we received several false leads. Cargo plane sa Davao, dadaan sa Naiya. Pero kahit ganun nan, sinusundan namin kaagad. But puro sila negative. Ang challenge po sa immigration, we have the same challenge with Coast Guard. Sa laki ng coastlines natin, hindi namin po nababantayan lahat. Pare-parehas ang Coast Guard, CAAP, Maritime Police, Aviation Security. We have the same challenges. In all this case, itong kaso ngayon, lahat kami nagtutulong-tulong pero masakit man sabihin, nakalusot. Masakit po talaga, Pero Commissioner. we have done our best, ma'am. And nung nalaman nga namin, na-confirm namin na wala na si Alice Guo, in 2 days naibalik namin. Naibalik ng immigration sa Pilipinas. Thank you, ma'am. Salamat, Commissioner. Na-appreciate ko po yung alert list, yung mission order. Pero syempre, mas mararamdaman hindi lang ng gobyerno natin pero ng mga kababayan kapag na-effect talaga ito, nagamit talaga to create the result. Yung result na naging mabilis sa Indonesia, how I wish mabilis nating nagawa dito sa atin. Kaya yung sinabi yung masakit po talaga para sa ating lahat. At last, may disciplinary actions na po ba para dun sa mga mapapatunayang liable? In place na po ba yon? At kung meron, ano po yung magiging parusa sa kanila kapag napatunayan ang liability? I have also initiated an internal investigation kung mayroon bang kasabwat na empleyado ng immigration notwithstanding ng direct order ko o directive na wag gumawa ng hindi dapat. And we have required all international ports of entries and exit, lahat ng mga hepe, mag-submit ng report. Nakuha na natin lahat ng flight manifest, lahat ng general declarations on commercial, cargo, special and chartered flights. And I made them to examine it isa-isa, bawat for the entire month of July 2024. And the internal investigation is ongoing. We will
finish that report, we'll finish the investigation and we'll submit the corresponding report. Salamat, Commissioner. And we will, later on, we will also be asking such records, manifests from the Coast Guard regarding yung mga vessels na iniimbestiga. And talagang we issue the best dun sa internal investigation dahil mahirap, halos imposibleng isipin na katakas sina Alice Go na wala talagang either nagpabaya or worse, kasabwat. Salamat ng marami, Commissioner. I'd like to now finally recognize Sen. Sherwin for the rest of his questions. Thank you, Madam Chairperson. Balikan ko lang si Sheila. I was listening intently earlier to her narration and nakwento niya kanina kung paano sila umalis ng Pilipinas. Pero may mga questions ako, Sheila. Sabi mo kanina na umalis kayo first week of July. Po. Tama? Pero nakita ko kanina sa passport stamp, na-stamp siya ng July 18. So, nasaan kayo between first week of July and July 18? July first week, hindi ko sure kung araw-araw kami alis. Hindi, nandito kayo sa Pilipinas. Umalis kayo, di ba? Umalis kayo, Aba? di ba? So, nasaan kayo that time? First week of July, umalis kayo eh. Nakuha mo yung tanong ko? Sa stamp mo is July 18, pero umalis kayo first week of July. Nasaan kayo in between? Kami sa Malaysia, 4 araw ata. 4 days kami So nasa Malaysia. Malaysia kayo. O 4 o 5 araw kami doon. So before kayo pumunta ng Sabah, nasa Malaysia na kayo first week of July. Tama? Basta may kami doon 4 o 5 araw. Hindi ko alam kung anong Malaysia ba o Sabah ang sabi niyo. Well, Sabah kasi yung 18 eh. 18. 'Di ba? First week umalis na kayo, 'di ba? So wala na kayo sa in short, wala na kayo sa Pilipinas first week of July pa lang. Tama? Opo, pero hindi ko sure kung ano araw Okay, talaga. okay lang 'yon. And then nasa Malaysia kayo. Opo. Andun na kayo Ilan days. ng ilang days. So from first week of July to July 18, kasi yun yung timestamp ng passport, nasa Malaysia lang kayo. Opo. Sino kausap nyo sa Malaysia? Sino ang sumundo sa inyo nung pagdating nyo sa Malaysia? Yung isang babae po. Ay, isang babae. Okay. And then, alam mo ba kung anong pangalan niya? Hindi po. Ito ba yung sinabi mo kanina nag-English? Opo. Okay. And then from I would assume from somewhere in Malaysia pumunta kayo ng Sabah. Tama? Hindi ko alam kung tama ang lugar. Kabasa alam ko Malaysia. Pero hindi ko alam kung yung Sabah saan yan. Okay. Kasi iniano namin yung time frame parang magulo eh, no? Magulo din po ako. Oh, parang magulo kasi yung timestamp mo is July 18. Nasa pwede palabas Comsec yung passport kanina na may timestamp. Pero sigurado ka umalis ka ng first week of July. So Opo. inaano Basta namin July. basta first week of July, correct? And then umalis ka ng KL July 21 papuntang Singapore. Saan po yung KL? Kuala Lumpur sa Malaysia. Sa Malaysia po. Oo. So tama ba in time? July 21? July 21. Pumunta kayo ng Alam ko lang Singapore? Singapore. Opo. So po, tama yun. Oh, Pumunta kayo ng 21 sa Singapore. Okay, pumunta kayo ng Singapore. Sino naman ang sumundo sa inyo sa Singapore? Ano lang po, si Cassie. Si Cassie ang sumundo sa inyo sa Oh. Singapore. Yung kausap nyo sa Malaysia na babae, sumunod siya doon? Hindi. Hanggang airport lang. Hanggang airport lang siya. And then si Cassie na ang kasama nyo all the way to Indonesia. Opo. Ito, July 18, entered Sabah. Tama ba? No? Madam Church, or 19, entered Sabah. 19? Oo. Sorry, hindi ko din kumatandaan. Tama, pero umalis kayo ng Pilipinas
is July, first week of July. Opo. Okay. And then, kanina narinig ko na galing ka ng Bamban, pumunta ka ng port. And then from port, sumakay kayo maliit na bangka. Tama? And then nag-transfer kayo ng malaking bangka, malaking boat. And then from malaking boat, Maliit. Maliit ulit. gaano kahaba yung biyahe ng malaking boat? Pag hindi ako nakakamali, siguro mga 3-4 days. 3-4 days? 3 or 4 days, opo. 3-4 days ang biyahe ng malaking... Oo, pag hindi ako nakakamali. Basta araw. O araw, opo. Hindi Or- hours, days. Days siya talaga. Okay. And then, pagdating nyo sa Sipadan, or yung kanina, Ipatan, saan po? ano yung sinabi? Siyempre na? Siyempre Opo, na, yun, dating doon. nag-transfer ulit kayo ng maliit na Opo. na boat. Along itong ruta na ito, ang kasama mo lang 3? Tatlo, tapos may kasama pa kami. Sino yung mga kasama nyo? Yung tao doon na hindi ko kilala. So kasama mo si Alice, Opo, kasama mo si Wesley, Opo. as may isa pa kayong opo, kasama. opo. Yung kasama nyo ba, Filipino or foreigner? Siguro foreigner kasi hindi naman siya Tagalog English hindi masabi kung ano bansa ng tao. Ito ba yung babae na nag-i-English? Yung babae English. Hindi, ito yung kasama nyo sa boat? Oo, sa sa papunta sa airport. So kasama nyo rin siya sa boat? Siya ata ang bahala lahat. Siya ang bahala lahat. Okay. Okay. Sige. Tatalo naman ako sa iyong... Sabi nyo kanina, narinig ko nung tinanong ni Senator Risa na si Guo Jiangjong hindi nyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi Tatay, opo. mo tunay na Opo. tatay yun. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay sagot, di ba? Okay. Pero hindi yan ang tunay na tatay mo. Hindi po. Okay. Narinig ko rin si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po, pag ganyan. Hindi kayo related. Hindi. I mean, hindi kayo tunay na magkapatid. Opo. Hindi kayo biological Opo, na magkapatid. Okay. Okay. And then, gusto ko itanong, nakita ko kasi na dumating ka dito in 2001? Oo. Tama? From China? Tama? Tama. Okay. 16 years old ka nung dumating ka dito? 17 o 16, Sige, 17 years sige, old. amangin po. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa'yo nung papunta dito sa Pilipinas? Sino ang Sino ang imbita sa'yo na pumunta dito? O sino nagdala sa'yo? sino ang ako dito? Si Daddy. Si Na pupunta dito. Si Guo Jiangjong. Opo, opo. Okay. Okay. And paano mo nakilala si Guo Jiangjong? Kung hindi Yung siya ang father tunay. niya, tita ko. Yung father niya, Partner. partner niya, Opo. Tita ko. tita mo. Sino ang partner niya? May pangalan na doon. Si Lin Wenyi? Opo. Si Lin Wenyi? Opo. Ang tita mo si Lin Wenyi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jiangjong through Lin Wenyi. At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo. Tutulungan ko. Tutulong. Anong sinabi niya? Ano ang trabaho na gagawin mo? Embroidery po. Embroidery. Anong exactly na trabaho? Anong exactly na gagawin mong trabaho sa kanila? Ikaw ba magpapatakbo ng makina? Ikaw ba anong Malunong ko. Malunong ko lahat. Okay. At gaano katagal nagtrabaho sa Guo family? Simula ako galing China. Simula galing China nagtrabaho ka na. Saan ka? Hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Sa anong kumpanya ka nagtrabaho? Sa embroidery lang? Sa embroidery lang po. Wala nang ibang kumpanya? Wala po. And yung trabaho mo sa embroidery is, sabi mo, nag-operate ka ng makina? Oo po. Yun lang ang Kaya ko. Sampon, production, lahat po.
Yun ang trabaho mo sa Opo, kanila? opo. Okay. Saan yung planta ng embroidery? Ano po yung plan? Saan yung lugar ng embroidery? Ah, Saan yung planta? yung lugar, Bulacan po. Saan? Sa Malilaw, Bulacan. Sa Marilao, Bulacan. Yung anong pangalan ng embroidery? QJJ po. QJJ Embroidery. Okay. Aside from QJJ Embroidery, meron ka pang ibang trabaho o ibang responsibility sa Wala po. wala na? Kasi nakita namin sa mga records, meron pa tayo nitong slide. Itong table 1. Pa tayo. Flash. Kasi nakita namin sa records na marami kang involvement sa Guo family businesses, no? Meron yung QJJ Group of Companies, QJJ Slaughterhouse, i-flash namin QC Genetics, QJJ Farm, QJJ Embroidery. Lahat ito ikaw ay corporate secretary, no? Meron kang equity participation rin, ibig sabihin naglagay ka ng pera dito, no? Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Hindi mo alam kung anong corporate secretary? Yan, ito yung mga kumpanya na related sa mga Guo. Yan. At lahat ito may pangalan ka diyan, no? At meron kang lahat meron, no? At merong naglagay ka rin ng pera diyan sa mga yung equity participation, yan yung pagmamay-ari mo doon sa mga kumpanya. At meron din kaming dokumento na nagpapatunay na ikaw rin yung pumirma dito sa mga dokumentong to. So may signature ka dito sa mga companies na ito. So kanina sabi mo nasa embroidery ka lang, pero nakita Opo. namin dito hindi lang embroidery, marami kang corporation under your name. Pero ang trabaho ko lang embroidery po. Bakit merong mga ganito? Hindi ko po alam. Yan, merong sa embroidery, may farm. Diba? At ipa-flash rin namin yung pinirmahan mo as corporate secretary. So, ibig sabihin, may mga dokumento kang pinipirmahan. May PMA ako, pero hindi ko matandaan kung kailan, PMA ako. Ito yung mga... in fact, nakita namin na sa mga dokumento, nag-sign ka, pumirma ka na 96 times, 66 times sa General Information Sheet as Corporate Secretary, 10 times sa Articles of Incorporation as Incorporator, at 20 times sa Audited Financial Statement as Treasurer and CFO. So, ibig sabihin, pumirma ka ng mga dokumento 96 times sa mga Go-related Hindi family. ko alam kung may ganyan may PMA ako. Pero may pinipirmahan ka. May PMA ako, pero hindi ko alam kung may ganyan kalami. Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Alam mo kung anong trabaho ng treasurer? Hindi po. Bakit ka pumipirma kung hindi mo alam kung anong mga trabaho nito? Iiabot lang sa akin PMA, tapos PMA ko na po. Bakit mo naman pinipirmahan? Sabi nga kanina ni Senator Joel, itong Yun nga po perma na ito, Yun- katunayan, so, katibayan to na kasali ka sa mga activities ng Go-related families. Diba? Yan ang pwede mo sabihin hindi, pero ang evidence sa perma mo Pakita natin yung as corporate secretary. So hindi made-deny na ikaw pumirma nitong mga corporations. Yan kagaya nito, no? Yan, Sheila Lial Go. Yan, mga perma mo yan. Ito ba yung mga pinirmahan mo? Opo. Ito ba yung mga pinirmahan mong dokumento?
Hindi ko matandaan kung anong pirma ko. Pero may pinapermahan ka. Opo. Okay. Dapat mag-ingat ka sa mga pinapermahan mo dahil patunay ito na kasali ka doon sa mga corporations nila. Opo. 'Di ba? At kahit sabihin mo hindi mo alam at hindi 'yun ang dahilan na hindi ka masasali dito sa mga activities ng Guo family. May isa pa akong tanong, Madam Chair. Please proceed, Senator Wee. Oo. Yung si Alice Go is kanina sabi mo kanina tama ba? Malapit ka sa kanya pero hindi kayo nakatira sa isang lugar. Opo. Gaano kadalas mo siyang nakikita si Alice Go? Minsan siya uwi. Minsan pupunta ako sa kanya. Okay. Pero bihira lang po. Okay. And then paano si Alice Go? Ano ang papel ni Alice Go doon sa Pogo Hub sa Bamban? Ano po yun? Alam mo may Pogo, 'di ba, sa Bamban? Alam mo ba 'yon? Alam ko. Alam mo, ano ang kanyang papel doon? Anong Hindi kanyang ko alam. Ang alam ko lang may ano doon. Pero hindi ko alam kung Pogo ba yun o ano yun. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero alam mo kay Alice Go 'yun. Ay, hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Mm-mm. Sino pa sa mga kapamilya mo ang involved sa Pogo? Oo, ulit. Sino sa kapamilya mo ang involved sa Pogo? Si Guo Jiangjong, your father, involved ba siya sa Pogo? Hindi po. Hindi siya involved sa Pogo? Wala naman siya tungkol dyan. Wala siyang alam sa Pogo. Si Alice Go, Wala rin po. hindi siya involved o hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung involved siya. Okay. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Hindi. Pilipinas? Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong Eh. narinig mo tungkol sa kanya? KYSB po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Wala din naman illegal ang girlfriend. Girlfriend. Girlfriend niya. Okay. So, inamin ni Wesley sa'yo na girlfriend niya si Kasi. Cassie. Pero hindi pa ako nakita. Okay. Anong involvement ni Wesley sa Pogo sa Porac? Hindi ko alam. Nasabi niya ba sa'yo? Hindi po. Si Wesley ba involved sa Pogo? Hindi kaming kwento kung sa trabaho, ganyan, wala. Kaya hindi ko alam. Kwento lang niya love life niya. Oo. No? Diba? Kwento niya sa'yo yung diba si Cassandra. Oh. So, okay. Matagal na ba sila? Alam mo ba? Hindi. Hindi ko alam. Okay. Pero meron din kaming nakita, ito provided to ng that's why sinasabi nga ni Teresa, importante magsabi ng totoo dahil una-una naka-oath ka. Nasabi mo kanina na si Cassandra na-meet mo lang sa Malaysia, tama? Pero meron kaming nakuhang flight details nung February 11, 2024. Sheila Guo, Alice Guo, Wesley Guo, Catherine Cassandra Lee, Ong at Warren Wu magkasama sa flight. So, hindi first time ko nagkakilala sa Sa, Malaysia. saan po? Pumunta kayo ng Taipei. Ayun po. Yun kasi, yun kita ko siya pero hindi kaming kakilala. Pero Pangalan ko lang yung alam. Yun pero lang. magkasabay kayo sa flight. Tapos girlfriend niya si sabay kami Cassandra, pero hindi diba? kami kasama. Paano hindi kayo magkasama? 3 days kayo sa February 11. Sila tadi Westy. Pero hindi first time kayo magkakilala. Kasi kanina narinig ko, sabi mo first Opo. time kayo. So, Nagkakilala sa- nakalimutan ko. Diba? First time kayo Kaya nagkakilala hindi- sa Malaysia. Opo. Tapos sabi mo, naririnig mo lang yung name niya. Pero dito, sa flight details, meron kayong physical interaction nung Oo nga po. February 11. Pumunta kayo sa Taipei. Opo. Tama? Kalimutan ko lang po siguro. Yun rin sinabi ni Alice Go sa amin, nakalimutan niya. Sorry po. Oo. Sorry po. Pareho rin linya kayo Ay, ninyo hindi ni po. Alice. Iba po kami.
So, anong ginawa niyo sa Taipei? Travel. Anong travel or Oh, travel negosyo po. or Travel po. travel? Opo. Okay. Sige. I'll go to pakita ko lang sa iyo yung meron kasi kaming mga nakuhang papeles na importante kasi Sheila yung mga sinabi ko sa iyo importante yung perma no. Nabanggit ba sa inyo ni Alice yung kanyang mga activities sa Pogo? Hindi po. Kasi madalas kayo mag-travel, nakita ko dito. Opo. Diba? Hindi, madalas kayo bumiyahe. Tama? Pag may punta siya, may time na bansa na tama may oras din ako, yaya niya ako. Kasi wala ko masyado kaibigan. Tapos sabi ni daddy, pag kaya, sasamahin ko na lang siya. Madalas kayo ni Alice go Ilang bumiyahe. beses lang din po. Okay. Pero bumabiyahe kayo. Opo. Oo. May nakwento ba siya sa iyo about Pogo? Kanyang Wala mga po activities sa Pogo? Wala po. Okay. How about sila yung ibang mga family members mo may nakwento about Pogo? Wala po. Wala sila na. Wala. Ano lang, mga design, shipment, mga trabaho. About negosyo. Nakwento niya ba about negosyo? About the embroidery business? Embroidery business na Nakwento niya? baboy, gano'n lang po. Tsaka yung farm business niya. Opo. Okay. Ano yung mga nakwento niya tungkol sa embroidery? Wala, kung marami gawa, kung tuloy-tuloy ba yung production, Malakas ba ang negosyo ng embroidery? tama lang po. Ha? Tama lang. Tama, anong ibig sabihin tama lang? Kumikita ba? Oo naman. Oo. Kumikita siya? Opo. Malaki ba ang kita? In a year? Okay lang. Kita? On the average, in a year, anong kita? Ay, hindi ko po alam yung ang kita kasi ang alam ko lang yan sa production. Hawak ko lang yan sa production. Pero ikaw ang treasurer. Sa NCFO, sabi nga ni Senator Risa, Hindi ko alam eh. ikaw ang treasurer and CFO. Papakita namin mga pinirmahan mong treasurer and CFO. So pumirma ka rin as treasurer, pumirma ka rin as CFO. Paki-flash nga. So hindi ka lang nagtatrabaho sa production. You're the corporate secretary, you're the chief financial officer and treasurer. Ayan, no? Tayo mga perma mo. Diba? So, kaya dapat mag-ingat ka sa pinapermahan mo dahil sabi nga ni Senator Joel kanina baka kumunoy na yung Opo, sa susunod po, pinupuntahan. maingatan po. Hindi, pero ito nangyari na eh. No? Pero sa'yo ba itong mga signatures? Opo. Sa'yo yan lahat? So alam mo, so tanong ko, kumikita ba yung embroidery business or Alam ko meron, pero hindi ko alam kung ano kalami, ano kalaki o ano, hindi ko po alam. yung farm business kumikita ba? Yun na hindi ko alam. Pero ikaw rin ang CFO eh. Ikaw rin ang CFO. Wala ko alam sa Ikaw ang baboy. Chief Financial Officer and Treasurer sa farm at ikaw ang Chief Financial Officer and Treasurer sa embroidery. Dalawang negosyo. So, ikaw pumipirma nito eh. So nakikita mo lahat ng transaction ng corporation. Diba? Hindi po. So ano, pag binibigay sa'yo, perma ka lang ng perma? Opo. Parang nung sinabi sa'yo na aalis na tayo, palabas ng Pilipinas, sumakay ka lang ng barko? Opo. Ganun, parang, ganun lang, wala kang opinion, wala kang... Kasi siya mas maalo siya sa akin. Kaya sumusunod na ako talaga. Sanay na po ako. Oh, but yan ang ano mo, yan ang statement mo, pero sa dokumento iba. Pakilabas nga yung farm. Sa farm. This is the embroidery, tapos meron rin sa farm. Itong dalaw, kasi nung natandaan ko, one of our hearings,
Madam Chair, sinabi ni Go Hopping or ni Alice Go na ang pinaka-negosyo nila is farming and embroidery. Po. So yun ang pinaka-negosyo nila. Pero nakita namin doon sa financial statements, hindi kumikita yung farming, hindi rin konti lang yung kinikita ng farm, hindi kumikita yung embroidery. No? Yan. So ito rin yung sa farm, pakilabas nga. Yan. Signature mo ba ito? This is ano ito sa farm. Sa iba ito? Opo. So, okay. Kaya ko natanong yan dahil itong dalawang korporasyon, pinag-aaralan namin mabuti. At nakita namin na kahit nalugi siya, ang laki ng perang pumapasok dito sa mga korporasyon na ito. At itong perang pumapasok na ito, ang aking hinala, ginagamit to sa Pogo, sa Bamban. No? So, ang ibig sabihin, pumapasok yung pera dito sa mga corporation, pero lugi naman yung mga corporation. Hindi ko alam po. Papakita ko sa iyo sa embroidery. Kita namin yung table 8. So base sa research namin na ang sales lang ng embroidery is 29 million pesos. Tapos kumita lang siya ng 1 million pesos since 2013. Pero ang pumasok na pera is 576 million pesos. Na ikaw ang treasurer at chief financial officer. Hindi ko po alam. Yun na nga, dahil ikaw yung pumirma nito, dapat alam mo yung mga pinipirmahan mo. So yun ang aking nakita base sa research namin. At dito sa QJJ Farm, ang sales ng farm since 2010 is 455 million pesos. Ang kita niya is only 1.4 million pesos. Pero ang pumasok na deposits is about 4.4 billion pesos. Na ikaw rin ang pumirma bilang Chief Financial Officer. So, ang ibig sabihin nito, aking hinala ko, yung mga perang pumapasok dito, hindi dinideklara sa gobyerno, dinadala ito papuntang Bamban para ipatayo yung Pogo Hub. Hindi ko po alam. Pero ikaw yung nakaperma eh. Ikaw yung nakaperma dito. Kaya yung perma natin, kala natin inosente, pero very powerful yan. Sagrado nga, sabi ni Senator Risa. So yun yung mga nakita naming mayroon ba tayo nito? Flash natin. Sige. So yun yung mga nakita namin Sheila, dahil nga yung pangalan mo nasa maraming papeles, 10 corporations yung pangalan mo. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin na sentro ka sa mga activities ng Go Family. At nakita nga namin dahil nga matagal na namin inaalam kung paano napondohan ni Pogo Hub sa Banban. Ngayon parang klaro na, Madam Chair, na ginagamit itong mga Go-related family businesses, ipasok yung pera at dalhin sa Bamban. Dahil hindi ma-justify sa benta nila eh. No, hindi ma-justify na 455 million ang benta ng farm from 2010 pero ang pumasok 4.4 billion pesos. So how do you justify that, no? At yun na nga, hinahanap nga natin yung pondo na ginamit sa pagpapatayo sa Bamban. At kaya importante yung AMLAC. Andito ba yung AMLAC?
Yeah, kaya importante yung AMLAC dahil aside from the human trafficking issue, malaking money laundering activity rin ang nangyayari sa atin ngayon. At in fact, mas malaki yun dahil hindi na detect ng ating gobyerno. Nakita rin namin yan. Kaya gusto namin malaman ngayon sa AMLAC na saan na yung kaso dahil ilan hearing na pinapangako sa amin na magfa-file na ng money laundering case, pero nasaan na yung money laundering case? Sen Sherwin, nasa holding area lang pero papunta na yung AMLAC resource person. Thank you. So, yun na muna, Madam Chair. Okay. Ready here? But while waiting for AMLAC, tanong ko lang kay Commissioner Tansinko. Commissioner, I was also listening earlier. Nasabi nyo kanina na nalaman nyo na ito as early as August 15? Tama po ba? Yes, Your Honor. Oo. Tapos nalaman lang na buong Pilipinas na wala na pala si Alice Guo is August 19. Bakit ho nagkaroon ng 4 days na lag? Diba? With the age of internet ngayon, kaya na natin mag-Zoom. At narinig ko rin kanina, galing din kayo sa isang conference na kasama nyo lahat ng mga immigration officers at immigration heads. I would assume na kilala nyo sila at mayroon kayong access at least. And because yung last physical presence ni Alice Guo dito is May 22. So, ang tagal na ho nating hinahanap siya. Almost 2 months no, nawala. Almost 3 months na. At nung nalaman nyo nung August 15, bakit umabot pa ng 4 na araw bago na-announce pa ni Senator Risa hindi ho nanggaling ho sa Bureau of Immigration? Because na-assume ko na dapat ho manggaling ho sa inyo. Nanggaling pa ho sa ibang sources. Anong nangyari ho? Bakit, at I understand rin na based sa mga statements ho ni Secretary Remulla, hindi rin siya na-advise. Parang lahat nagulat nilang nung nagkaroon ng privilege speech si Senator Risa. So, bakit ho na-delay ng almost 5 days? We learned we received the information, Your Honor, from PNP 15, and 15 was the last day of the conference that I attended to, and I nagbiyahe po ako from Nha Trang, Vietnam to Manila on the 16th. Umalis po ako doon 3 o'clock in the morning. Nakarating ako ng Pilipinas ng about 7 o'clock ng gabi. So I was in flight, 2 sakay po ng eroplano. Then 17, 18, Saturday, Sunday, nakikipag-coordinate na po yung mga intelligence agents natin, pati po ako sa lahat ng mga magko-contacts natin. We did not report immediately kasi ayaw po namin maglabas ng information na hindi po properly validated and confirmed. Tulad ng sinabi ko po kanina, may information na Batik Air na 177 na galing from Malaysia to sabi Denpasar to Malaysia, but kung i-check po natin, ang OD 177 is from Malaysia to Denpasar, baliktad po. And we were also being may mga information din po kaming na
na receive na nasa Sabah, may iba-ibang, may Malaysia, may Singapore. So nung Monday nga po, as I told earlier, yung Monday nga po, right after our flag ceremony, nag-meeting na po kami with the board of commissioners sa immigration together with the concerned offices, divisions. Yung next steps na gagawin. Na-discuss namin anong information na nasa atin, anong information na confirm, ano ang hindi. Hinimay-himay na po namin in order to submit a report to the secretary and to the president through the executive secretary office. Nagkataon lang po or na gumawa si Madam Chair ng manifestation sa hapon, at natapos din namin po yung report on that afternoon. So we were able to submit the report on the 20th in the morning. We already complete with the report on the coordination that we made with the other immigration authorities, Malaysia, Singapore, and Indonesia. In hindsight, Your Honor, kung we did not immediately report, siguro may counting pagkukulang on our part, but naisip namin not to report on an incomplete information or information that not yet validated or confirmed. Yun lang po ang dahilan. We never had an intention to withhold information, and we did not withheld information, Your Honor. Punto ko kasi, Commissioner, si Senator Risa with her own network and connection, na-validate niya on her own yung information. But ang Bureau of Immigration na mas malawak yung network took time to validate. And everyone was caught surprised, no, with this information. Ang punto ko lang naman, we should do things much faster and much more efficient. Kaysa nabubulaga tayo, I would assume yung statement ni Pangulo na heads will roll is also a knee-jerk reaction or a reaction to his own surprise na wala na pala, no? Kaya yung ganyan yung kanyang statement, even si Secretary Remulla, ganyan yung kanyang statement because lahat were caught off guard, no? So ang punto ko lang naman is, you know, nasa ganito tayong punto, we should do things much more efficiently, no? It should not take 4 days before information is validated and informed to the public, because importante rin na malaman ng publiko ito. In fact, ang kakampi natin dito, publiko eh. No, I understand that some of the tips and the pictures came from the public themselves. No? Kaya mabilis na nakapasok dito sa atin yung information. Yun naman ang aking punto, na hindi na dapat umabot pa ng almost 4 days, 4-5 days bago nalaman ng buong bansa. We understand, Your Honor, and we assure the committee that we are doing our best na maging mabilis. But just a additional information, Your Honor, in fact, the good NBI director will confirm this, that we were trying to confirm the entry in Malaysia because there was information na yung present po na yung sa immigration, there was information received by NBI na medyo doubtful po yung authenticity, so we have to revalidate and reconfirm this information. Thank you. Let's leave it at that for now.